Mga kapatid, sa araw po na ito ay ginugunita natin si San Bernabe, ang katuwang ni San Pablo sa pangangaral ng mabuting balita. Kung titingnan po natin ang bagong tipan, lalong-lalo na ang gawa ng mga apostol, madalas na binabanggit ang pangalan ni Bernabe. Katulad ng narinig natin sa unang pagbasa, si Bernabe at si Pablo ay hinirang, nanalangin sila at pinatong ng mga apostol ang kanilang kamay sa dalawang ito at isinugo sila. At tunay nga na si Bernabe ay naging tapat sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ng Bernabe ay Son of Encouragement. Kaya nga ang dami ni San Bernabe na encourage na maglingkod sa Panginoon. Si San Pablo at gayon din ang kanyang pinsan na si San Marcos. At in-encourage din niya ito na sumulat ng Ebanghelyo. At yun ang ating binabasa, isa sa 4 na Ebanghelyo na binabasa natin tuwing tayo'y nagmimisa ay sinulat ni San Marcos. At hindi lamang yon sinasabi na naabutan niya ang ating Panginoong Hesus at nang ito'y umakyat na sa langit, ipinagbili niya ang kanyang lahat ng ari-arian at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilan upang sila ang mamahagi nito sa lahat ng mga kasapi ng simbahan. At makikita rin sa kanya ang kanyang sigasig sa pangangaral ng paghahari ng Diyos. Nakarating siya sa Cyprus at doon din ay maraming sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. At doon na rin siya naging martir. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo na binasa ngayon, narinig natin kung paano isinugo ng ating Panginoon ang kanyang mga apostol. Pinahayo sila upang ipangaral ang paghahari ng Diyos. Pero merong mga tagubili ng ating Panginoon sa kanila. Humayo kayo't ipangaral ninyo na malapit ng paghahari ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Ito ang gawain nila. At ito din ang palatandaan na nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Hindi lamang sila isinugo upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos, kung hindi sila ay binigyan ng kapangyarihan. At may tagubilin pang ating Panginoong Yesus, siyamang kayo'y tumanggap ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Bakit ito ang tagubili ng ating Panginoong Yesus? Makikita natin dito yung urgency ng pangangaral ng paghahari ng Diyos. Kung marami silang daladala, maaantala sila. Kaya nga may kasabihan tayong travel light. Kapag tayo nagtatravel ng kakaunti ang dala, mabilis tayong makakakilos. At yan din ang tagubilin ng ating Panginoong Yesus, yung practicality na iwasan ng magdala ng mga provisions. At gayon din, huwag kalilimutan, God will provide. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating kailangan. Kaya kung minsan nakakalimutan natin, lagi ang iniisip natin kapag meron tayong apostolate, meron tayong ministries, ang iniisip agad natin, saan tayo kukuha ng fundings? Huwag nating kakalimutan, this is the work of God. And if this is the work of God, He will be the one who will provide for what we need in our ministry and in our apostolate. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila, huwag kayong magdala
ng salapi sa inyong lukbutan dahil ang Diyos na ang bahala sa inyo. So mga kapatid, itong tagubilin na ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay ito rin ang hamon sa atin. Katulad ni Bernabe, tumugon siya sa abot ng kanyang makakaya at talaga namang naging tapat siya sa pagtugon sa ating Panginoong Hesus na ipangaral ang mabuting balita. Tayo rin, by virtue of our baptism, yan din ang tungkulin natin ipangaral ang mabuting balita at ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatid na laiko, magtatanong sila, Father, hindi naman po kami nag-aral ng theology. Father, hindi naman po kami nag-aral katulad ninyo. Ang pangangaral po ay hindi lamang limited sa pagsasalita, sa pagtuturo. Higit sa lahat, ang pangangaral o the most effective way of preaching is by witnessing. At yan ang ipinakita sa atin ni San Bernabe. Ang kanyang pangangaral ay hindi lamang sa salita, but higit sa lahat, nakita sa kanyang mga gawa at sa kanyang pamumuhay. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng paggunita kay San Bernabe, hilingin natin sa ating Panginoong Yesus na tulad ni San Bernabe, tayo rin ay tumugon sa kanyang paanyaya na ipangaral ang mabuting balita at ang paghahari ng Diyos. At hari nawa, maging tapat tayo sa ating bukasyon, ang pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Amen.